Sungay ng kalabaw. Oh. Talagang nakakapaso yung pansit niya dyan. Nakakapaso, so dahan-dahan lang yung kagat. Oo nga. Ganyan. Ay, hindi nga. Guys, bumisita ako sa lalawigan ng Batangas. Samahan niyo akong mamasyal. Punta tayo sa iba't ibang magagandang lugar sa lalawigan na to. Tingnan niyo yun. Tingnan niyo na itong buko. Ano mas maganda? Mag-nature trip tayo. At dalawin rin natin yung heritage town dito. Oh, 42169. Dito ako tumatambay pag nalulungkot ako. Ang dami ko palang mga lugar na hindi pa napuntahan dito. Kayo kaya, napuntahan nyo na ba to? Ito, no, Dingin sa Alitag Batangas. Poblacion West. Ayun. Kumpletong address. At syempre pa, magfo-food trip tayo! Titikman natin ang mga sikat na pagkain dito sa Batangas. Pati na rin yung mga specialties na mga kainan na bibisitahin natin. Ganda, no? Hindi yan, si Matok yan. Ito yung salad. Yan. Sobrang nag-enjoy ako sa trip na to dahil halos kain lang ako ng kain dito. Nakakaantok din pala yung kain ng kain, ano? Tinulugan ko nga. Pero syempre, hindi lang panay kain ang ginawa natin. Nakipagtsikahan din tayo. Dami namin binili para maraming makatikim. Kasi gusto kong malaman ng lahat na masarap yung empanada dito sa Taal. Alam niyo ba sir, nagtinda pa ako ng bra dati. Ang babae pumupunta sa aming apartment, akala nila ako daw ay madaming babae. Hindi nila alam, nagtitinda lang ako ng bra. Kasi dito dumadaan ang bulitas. Ito kasi ang ginagamit niya sa bearing. Itong housing na to, saka housing sa labas. Inuunat nila. Inuunat yan. Meron niyang kanal sa loob, kaya ito yung kanal. Wow, so 400. Opo, Ayun, ang pinag-uusapan, mesa. Mesa lang po yun. Nandun po lahat yung lasa ng atay. Huwag na kuya, alihan ako. We have to squeeze the lemon po talaga para po mag-come out po yung flavor niya. Third day pa lang po namin yung Giant Malls po. We're already came here and offered us to open or branch out. O tara na! Gala na tayo! First stop, Bawan, Batangas. Dito ko kinita ang aking kababata at kumpare na doktor na ngayon at motovlogger pa. Siya, si Madoc Moto. Sasamahan niya tayo sa ating lakad. Nandito tayo sa Bawan ngayon at papunta tayo sa Taal. Siyempre, magpo-food trip tayo pa ikot-ikot. Enjoy yan pare, kaya tutok lang kayo. Ang forma ko, no? Ang kas lang naman. Oh, tara na! Punta na tayo sa ating first destination. Kung mahilig ka sa Lomi, sakto dahil dyan tayo unang pupunta. Bibisitahin natin ang isang lugar na sikat sa kanyang Batangas Lomi at Pansit Chami. Guys, dito na kami sa Barangay Playa sa Bawan. Kita nyo naman, medyo kinabahan ako nung umpisa, pero okay naman pala. Dahil unti-unti nawawala yung takot ko sa motor. Actually, na-enjoy ko nga. Pero short ride lang yung ginawa natin dahil magme-merienda muna tayo. Nandito tayo sa Philippines Bistro. So, restaurant ito ni Sir JP. Kasama namin si Sir JP kanina eh. Siyempre, nandito pa rin si Madoc Moto. Ayun, no? Dalawa pa sila, oh. Diba? Iisa. Dito daw sikat na sikat ang Pansit Chami. At meron din silang special Lomi. Kaya nag-request ako, baka pwede naman matikman.
Meron po kaming pansit chami at meron din kaming lomi. Yung pansit chami, ang bestseller namin dito at binabalik-balikan ng mga tao. Nakaka-inspire talaga yung success story ni Sir JP dahil in a span of a short time, napalaki na niya yung kanyang negosyo. Bali sir, meron po akong 3 branches. Ang isa po dito sa Playa, Bawan, ang isa po ay sa Camellia, San Pascual, ang isa po ay sa San Roque, Bawan. Nakakatuwa namang malaman na marami na nga yung branches niya and still growing. Pero hindi naging madali ang buhay nung nag-uumpisa pa lang siya. Buo itong aking concept na ito dahil po sa dati na hindi maayos na buhay, ito po ang naging resulta. Nung panahon yun talagang napakahirap. Marami po akong sinubukang trabaho. Ako po ay nag-gasoline boy. Ako po ay pumasok sa factory, maintenance. Alam niyo ba sir, nagtinda pa ako ng bra dati. Mga babae pumupunta sa aming apartment, akala nila ako daw ay madaming babae. Hindi nila alam, nagtitinda lang ako ng bra. Tinatanong ko sa sarili ko na hindi naman siguro habang buhay ganito. Nagkataon po na nagtrabaho ko sa kusina sa abroad, kaya doon po ako natuto at nakita ko kung paano gumawa po ng mga sauces. Kaya po, na-inspire din po ako gumawa ng sarili ko. Pero, paano ba talaga nila niluluto itong pansit chami? Curious lang ako para magaya rin natin sa bahay. Pali pang halo po ng chami ay repolyo. Meron po kaming upo, na yung upo po ay ating sariling gulay natin na upo. Tapos may atay po. Gigisa po natin ng gulay, kasama po ang atay. Tapos lalagyan po natin siya ng sauce, na chami sauce. Pagkalagay po natin ng sauce, lalagay po natin ng pansit. Pagkalagay po ng pansit, lalagyan po natin ng kaldo. Pakukuluin po natin siya hanggang lumapot ng kaunti ang sabaw. Pagka nakuha po natin yung tamang lapot, ilalagay po natin siya sa serving plate. Pagkalagay po natin sa serving plate, doon po natin ilalagay kung ano pong gusto niyo yung topping. Ang nagustuhan ko talaga sa chami, yung lasa niya masarap, yung tamis tsaka yung hangang. Talagang nag-ano talaga sa yung bibig. Magugustuhan mo talaga na hindi lang chami, mapapakanin ka pa. At dahil nga doon, gumawa ako ng sarili kong style ng sauce. Na-inspired na authentic Lucena version. Yan po ay pinagalo-halong mga dark soy sauce, dark sugar, and then nilagyan po natin ng mga paminta, minix po natin siya sa mahinang apoy hanggang sa makuha natin yung tamang lapot para po maibigay niya yung tamang lasa pag po nilagay po natin siya sa pansit. Hindi lang po sa sauce ng chami tayo nagbabase, meron po yung mga toppings. Depende po sa inyong gusto. Meron po tayo sisig chami, may lechon chami, may shanghai chami, may chicken chami. At pinakahuli po, yung pong lahat na yun, pwede nyo pong orderin sa isang plate, magsama-sama po siya doon. Ngayong alam ko na kung paano ginagawa yung chami, paano naman kaya itong lomi? Alam nyo sir, ang aming lomi dito, hindi lamang kakaiba. Yung pong lasa na ginagawa namin sa lomi, hindi yung tulad ng typical na lomi. Ang aming lomi, panglasa para sa lahat. Na medyo may timpla na siya, ang toppings niya, nandoon na rin lahat. Nagpapakulo po kami ng kaldo, pinakulang buto-buto. Siya po yung nilalagay bilang sabaw ng lomi. Lalagay po natin yung noodles, lalagay po natin yung mga ibang seasoning. Tapos po habang kumukulo po siya, lalaputan po natin siya, lalagyan po natin ng itlog. Pagkalapot po, paglagay ng itlog, hahaluin po natin hanggang sa lumapot na gusto natin, lalagay po natin sa isang bowl. Tapos paglagay po natin sa bowl, doon po natin mismo ilalagay mga topping. May shanghai, may chicken, may lechon, may sisig, may pupor, may sliced kikiam, tsaka meron pang atay. At ngayong alam na natin kung paano niluluto yung pansit chami, pati na rin yung lomi, aba, panahon na para masubukan natin to. Kanina pa ako pinapatakam So ito na, no? Mukhang sarap, ha? Chami, lomi. Dok, ano unahin natin dito? Ay, bago tayo lumantak, dapat meron tayong sibuyas, Para saan sili, sibuyas? at kalamunting. Isasama yan para malasa yung ating ilalagay sa lomi, no? O sige, sabay turuan niyo tayo, ako, Dok. sabay Sabay tayo. No? Una muna, ipigay natin yung kalamunting o kalamansi. Tapos, ang mangyayari ang natira din ay may sili. Ay babasagin natin yung sili. Ayan. O, na. So, ano pang kulang? Karikit na sibuyas, konting sibuyas, no? Konting sibuyas. Yan. Hindi pa ako tapos sa sili. Gusto kong manghang na manghang, Lalagay natin din, yan na. Konti lang, okay. Ikaw, yung iba talagang marami ang sibuyas at talaga namang napakahalaga ng sibuyas din sa Batangas. Sibuyas is life tayo, ha? Yun. Then the next one is... Sarap, diba? Pag ganyan. Yun. Ready na. Ready na. Ngayon naman, ang titirahin natin yung Lomi Fiesta ng Philippines.
Areho, kadami. Tanaw mo na yung noodles. Tanaw na, nakikita mo na. Nasisilayan na yung noodles. Yeah, may noodles. Yun, Wow, yun, okay. Sabay lagay na dito. Puro toppings na, puro noodles ang ilalim niyan. Ayos na ayos. Eh di, kukuha lang ako ng lumpia. Yan, kung anong favorite mong toppings, pwede ka nang sumundot diyan. Aba, may, ano yung kikiam? Yan, masarap ang ano dyan. Yung masarap din sa Philippines yung crispy Kikiam kikiam. No? Aba. Deep fried crispy kikiam. Yung iba ay talagang tinitimplahan pa ng toyo, ayan, para madagdagan ng pagkahalang. At yung ano yung pagkahalang? lasa, yan. Ano ibig sabihin ng pagkahalang? Ay maanghang. Gawa ng may siling may sibuyas, at may kalamunding o kalamansi. Ang gagaling ako magbatangas din eh. Karne, di ka tampansit ay tinidor ang gamit, ay hindi ay kutsara at tinidor. Oo nga na. Alam nyo guys, nararanasan ba yun? Nasa Batangas kayo, no? Straight yung salita. Pag uwi nyo sa bahay nyo, may punto na kayo. Nakakahawa pero ang saya, di ba? Hindi ka ang halang. Ang gusto ko dito, sariwang-sariwa yung lasa. Kasi ibang Mickey, may parang aftertaste eh, no? Kailangan mo pang hugasan mabuti. So ito, ayos na. Pupo. Guys, cheers! Cheers! Dito naman tayo. Kaya hindi ko din naman yung kanin eh. Ay, kanin. Kain. Kasi nga, kailangan ko tikman tong chami. Tsura pa lang, no? Kulay pa lang yan. Wala pa yung hindi mo pa nalalasahan o natitimusan. Ito yung nakakainis eh. Ayaw mong kumain ng marami. Pero kapag sinubo mo na, hindi mo na mamalaya, nakakarami ka na pala. May egg rice pa. Yan ang masarap. May kanin kasama. Yan. Nalalasahan ko yung anghang ngayon. Ang Yun sarap, no? Kumbaga sa umpisa, hindi mo malalasahan. Pumuputok pumuputok. Aatakihin ka in a good way. In a good way yung atake niya. Aatakihin ka sa sarap. Oo. Guys, sobrang nag-enjoy din ako dito sa Chami at sa Lomi. Uubusin ko lang to. I-take out na namin yung iba. Alam niyo kung bakit? Meron pa kami pupuntahan eh. Go! Umpisa pa lang to, di ba? Sabi niyo, iikot niyo ako eh. Of course. Lalakad na kami. Off to our next stop. Kung kayo ay taga-Bawan o magagawi sa lugar na to, bisitahin nyo ang Philippines Bistro. Itong branch na to ay located along S. Ilagan Street sa Barangay Aplaya, Bawan, Batangas. Guys, sobrang nabusog ako pero may pupuntahan pa tayo, isa pa, sa Taal. Pero sulitin na natin itong ating Batangas ride, Doc. Meron pa ba tayong madadaanan? Bago tayo magtaal, tayo muna isisinsay unang-una sa Cuenca. Cuenca? Sunod ay Alitagtag. Ayun, narinig ko yung Alitagtag. Ay sunod ay Santa Teresita. Bago tayo dumiretso ng Taal at papakita ko sa iyo iba't ibang magagandang lugar doon sa nasa ating mga bayan. Tatlong bayan na yun, dadaanan natin papuntang Taal. Susulitin natin. Bahala ka na sa amin, Doc, ha? Yeah. Okay. Let's ride the road. Guys, papunta na kami ng Cuenca, ha? Tara, let's. Vroom, vroom, vroom. From Bawan, tinahak namin yung daan papuntang Cuenca. Sa bayan ng Cuenca natin matatagpuan ang Mount Makulot. Pero hindi tayo pupunta doon Ibang lugar yung pupuntahan natin. Nagkataon lang na halos kapareho yung daan. Papunta tayo sa isang lugar na tinatawag na Lumampaw. At located ito sa Barrio Don Juan, Cuenca, Batangas. Ano nga ba yung makikita natin doon? Habang nasa biyahe, syempre, curious na curious ako. Maganda ba yung lugar? Ano-ano ba yung attractions dito? Sa daan pa lang, talagang nakita ko na yung nature Ang sarap pala talagang sumakay sa motor, At pagdating nga dun sa destinasyon, ito na yung lumantad sa akin. Guys, hindi ko na kailangan sabihin pa. Tingnan nyo yun. Tingnan nyo na itong buhok ko. Ano mas maganda? Diba? Astig yung view, Doc, ano to? Taal? This is Lumampaw. Ito yung Lumampaw. Ito yung Taal Lake. Taal Lake na yan. Sa kabilang side yung Taal Volcano. Pakita ko lang sa inyo kasi busog pa rin kami hanggang ngayon. So, magpapa-digest muna kami ng kinain. I-appreciate muna namin yung lugar. Gusto ko sana ma-appreciate nyo rin the same way that we do. Kaya ito, may papakita kaming footage for you guys. Guys, sabi ni Doc, ito dong hagdan na to, 1,500 steps. So, anong makikita natin dyan? Sa Barangay Don Juan. Ito kasi yung tawag din more on Lumampaw,
Ito yung magandang deck para makita yung ganda ng Taal Lake and yung Taal Volcano and yung Mount Makulot. So guys, ito daw yung papunta sa Barangay Don Juan. 1,500 steps. 1,500 steps, Pards. Wala kasi ditong road na dadaanan ng vehicle. So ito yung stairs talaga. Makikita mo nga yung stairs, may nakalagay na date kung kailan ginawa Ba? Parang may nakita ko 19-something, 70, ganon. So matagal na siya. So nag-iisang daanan lang to ng mga taga-barangay papunta dito? Yung mga nakatira doon sa baba. Wala na ibang daan? Dalawa ang transportation din Lakad ka, through stairs, or magbabangka ka. Kasi ito na yung tabing lawa na siya So kung nagmamadali ka, bahala ka. O yun nga, Doc, so payat yung mga tao sa baba. Kakikisig pa yung may biyabi na daladalang mga paninda. Look at the stairs. 421.69. 1969 pa. Sir, dito ako tumatambay pag nalulungkot ako. Look at Mount Makulot. Oo nga, tinan yung Mount Makulot. Makulot, guys, wow. going down. And dalawa ang maganda kita mo diyan. Mount Makulot and Taal Volcano. Ay, yung Taal. Oo nga, no? Uy, ang ganda naman dito. Ngayon, makikita mo yung the whole circumferential ng lake. Yang ikot na yan. So ito, we're at Cuenca, Alitagtag, Santa Teresita, dire-diretso na yan. Agoncillo, Laurel, Dulo, Talisay, Tanawan, yung kabila ng bundok ng Makulot, that's Lipa. So ikot yan. Nakita mo yung maliit na building na yon, that's Tagaytay. So guys, andito na tayo sa Lumampao, Barangay Don Juan. Cuenca, Batangas pa rin yung nakakasakop dito. And eto nga, Taal Lake. Hindi ko inakalain na merong ganitong view dito sa Batangas. Nasanay ako sa Tagaytay, pag tumingin ka sa baba, Taal Lake. Well, hindi nyo na-appreciate mabuti kasi ang taas, no? Kapag magpunta kayo dito sa Cuenca, dito mismo sa lugar na to, ayos na ayos tong lugar na to. Ito yung makikita ninyo. Yung kanina nga, di ba, pumunta dito sa daanan pababa, dun sa Barangay Don Juan. So, 1,500 steps pababa hanggang dun sa Taal Lake. Pero hindi na natin tinuloy, hanggang dun lang tayo sa gilid. Kasi nga, natakot ako, baka bukas pa ako makabalik. Pero guys, eto, tingnan ninyo kung ano yung itsura dito sa side na to. Look at that, di ba? That view is really amazing. After namin magpahinga, dumiretso na kami sa bayan ng Alitagtag, Batangas para mag-nature trip ulit. At nagpunta kami sa lugar na kung tawagin ay Dingin. Huminto muna kami sa isang talampas para lang makita yung view. At pagkatapos ay bumaba na kami sa isang malapit na swimming beach dito. Hindi rin pala biro ang magmotor, Masakit sa katawan, matagtag. Kaya nagpahinga lang ako saglit. Salamat po. So guys, ito Dingin sa Alitagtag, Batangas. Speechless ka lang pag nandito ka. Ayan Isang talon na lang nandun ka na sa lawa Guys, welcome sa Lawit Dila Beach. Hindi ako nagbibiro, yan talaga yung pangalan niyan. Para sa mga taga-Alitagtag o dun sa mga may alam ng sagot, bakit nga ba ganito yung pangalan ng beach na to? Para dun sa mga interesado, as far as I know, walang bayad dito sa beach na to. This is a public beach at pwede kayo mag-picnic. Marami kasi kaming nakita mga pamilya na nandun lang sa ilalim ng puno at nag-e-enjoy sa kanilang mga baon. May mga nag-iihaw pa nga At para lang malinaw itong Lawit Dila Beach ay parte pa rin ng Taal Lake. So lawa ito, hindi to dagat. Nagpahinga lang kami sandali dito at pagkatapos nga ay dumiretso na kami sa Taal, Batangas, kung saan kakain na naman tayo. Alam nyo ba, nalumihan na naman ang pupuntahan natin? Kapag sinabi kasing Batangas, talaga namang sobrang sikat ang lomi dito. Sa katunayan nga, itong lugar na pupuntahan natin, sikat na sikat ito sa Taal, pati na rin sa mga karatig bayan dito. At yan ang Esteban's Lomi House na matatagpuan sa Latag, Taal, Batangas.
Guys, nandito tayo sa Esteban Lomi House sa Taal, Batangas para tikman ang kanilang mga kakaibang lomi na ang balita ko ubod ng sarap at napaka-unique pa ng tawag. Ano ba yan? Tara, tingnan natin. Ang specialty po namin yung TikTok, nag-add po sila ng tapa at sisig lomi. What TikTok? Lechong kawali po. Mas ano po nila yung lechong kawali. Dahil yung lechong kawali, sa pagluluto po namin talagang may lasa na po siya. So, ang dami nung iba-iba kasi yung pangalan. May sexy, may chubby. Yung sexy po, regular lang siya na 2 slice of tapa, isang chicharon, and then isang pupor. Alam naman natin na karamihan ng mga negosyo nag-uumpisa sa maliit at unti-unting lalakihan depende sa alaga na binibigay mo sa iyong negosyo. At yun nga yung nangyari sa kanila. And then after po noon, so nagustuhan namin, unti-unti po siyang dumarami. So, nag-umpisa kayo ng ilang kilo ulit? 2 to 3 po. 2 to 3 ngayon, ilang kilo na yung lomi? Nakakaubos na po kami ng 200 kilos. Yung tao po dito everyday, so may number kasi kami, 1 to 100. Apo. So nagro-rotate po yung 2 times. Okay. Pagka Monday to Friday po. Pero pag Sunday, 3 to 4. Oh, wow, so 400? Opo. Pero doon sa 400 na yun, isang puro barkadahan. As in, hindi lang naman po isang tao So, lang mesa, sa isang ang number. pinag-uusapan, mesa? Mesa lang po yun. Isa pong pamilya, may dumarating na 15, 18. Wow. Isa naranasan po namin ng 40, naloka po kami. Buong classroom yun, ah. Ang special po sa lomi namin dito, yung pong sabaw ng atay. Na every time po may mag-o-order, hindi po nawawala ang hingi nila yon. Kasi simula po nung matikman nila yon, nilalagay po nila sa lomi. Sobrang lasa po kasi. As in, yung po yun galing sa mismong atay na pinaggisahan po niya. I mean, wala pong tubig kasi fresh from atay po talaga yun. Malasang-malasa po. Apo, nandun po lahat yung lasa ng atay. Huwag na kuya, alihan ako. O tara na, kain tayo din ng lomi. Hindi ako masyadong kinakabahan, may kasama akong doktor eh. Ito na. Meron ako in-order. Ito yung TikTok lomi. Ari din, TikTok no? Sisig lomi. Sisig lomi. Oh. TikTok sisig. Yung natutunan ko kanina, gagawin ko na. May sibuyas na. Siyempre, piga-piga tayo. Yan na. Ayos Iyan na. Oh. Dali. Sige. Yan. Edi yung sili, binasag na. Ito yung tinatawag nila na TikTok lomi. Yun. Bakit nga daw TikTok lomi? Hindi din to nila alam. Pero ito yung laman. Merong, babasahin ko na lang. Ayun, merong lechong kawali, atay, chicharon. Bukod sa chicharon, may pupor pa yan. Tapos may kikiam, itlog, siomay. At may may bonus. May bonus, chicharon bulaklak. At another extra bonus. Ito yung malupit dyan. Liver-infused oil. Kung tawagin. Ito yung pinagpirituan ng atay, kaya malasang-malasa. Ito yung magpapalasa. So tama ba ito mga Reba Pips? Sasabaw natin pa ibabaw. Yan. Sige. Yun! Parang ang hirap mag-umpisa, no? Yan Okay. Nagustuhan ko dito yung yung atay talaga niya nagdadagdag lalo ng lasa. Yung katas ng atay. Sasabayan ng mga toppings niya, ay ayos na ayos. Tapos nga pagdating sa presyo, kala ko namamalikmata lang ako, 80 pesos lang. Lahat nanto. Diba? Sulit na sulit. Ito yung sa Batangas yung lomi na masarap, tapos mura. Parang kawang gawa na lang yung negosyo, no? Kaya talagang pinapasyalan, dinarayo. Iba talaga pag sinabing loming Batangas. Napansin mo, Pais, no? Yung lomi nung kanina kay JP ng Philippines at yung lomi ngayon, napakasarap pareho. Pero may kanya siyang, may kanya siyang identity, hindi may mo sila kanya pwedeng siyang signature. Tama ka doon pa rin, Dok, Hindi mo pwede ikumpara. Hindi mo pwedeng pagsabungin, no? Yun, Kasi pareho silang masarap, tapos meron silang sabi mo sariling identity. Kumbaga, pag pinagtabi mo yung dalawang lomi, parang magkaibang version, pero pagdating doon sa tipong lasa, parang goods na goods tayo. So ang tanong doon ano ba talaga ang mas preferred mo siguro? Hindi kung ano ang mas masarap, kundi ano ang mas gusto mo ngayon. Pag inaraw-araw mo lang, may problema tayo. Sabi niyo ba na ang lomi official dish ng Batangas o isa ito sa official dish? Ang tingin niyo? Ako, para sa akin lang, sa ngayon, hindi naman literally,
hindi naman literal official, pero naging tradisyon na o kagawayan na kapag nandini ka sa Batangas, hindi pwedeng hindi ka makapaglume. Gawa ng yung mga naging tradisyon naman, yung kaping barako, ano pa yung ibang ano natin, yung mga ibang mga dish dito sa Batangas. Ang lomi na pasama na. Maging ang gotong Batangas, Ay, gotong Batangas, isa pa nga yun, no? Ang okay dito, para sa akin yung atay. Oo. Ako talaga, weakness ko talaga yung chicharon bulaklak, which is a bonus naman yun. Oo. Nga lang talaga ako, pag nag-lomi ako, ang focus ko talaga mismo, yung lomi noodles at yung kaldo. Yung pinaka... Malasang yung kaldo, no? Yes. With the atay. Yeah. Sarap, panalo. Parang gusto ko mag-TikTok pagkatapos nito. Yun siguro yung mapapatiktok ka sa sarap. Sobrang nag-enjoy ako sa mga kinain ko. Pero guys, hindi pa tapos ang ating food trip dahil ang next stop natin dito sa Josephine's Backyard Steakhouse. Ito ay located sa National Highway, Barangay Buli, Taal, Batangas. Josephine's Backyard Steakhouse. And ayun, medyo diet kami ngayon. Kaya konti lang yung in-order. Actually, hindi pero binigay sa amin ng dami. Ito. Salad. Hindi yan. Si Matok yan. Ito yung salad. Yan. Guys, pizza. Kala nyo yung dami na, no? Look at that. Pizza uli. Tapos may lasagna pa. Tapos meron pang shrimp scampi. May lasagna na naman. Along with some, steak. I'm not sure what kind of cut is that. I think it's ribeye na medium. And then of course, sides of toast and rice. Diet pa kami sa lagay niyan dahil sabi ko sa kanila nagda-diet kami. Pero ano pa kaya kapag sinabi kong hindi kami nagda-diet? Imagine niyo. And you know what? I was trying their pizza here. So, sobrang sarap. Hindi ko na maalala yung pangalan. Ano yung pangalan? Ano yung pangalan ng pizza ulit? Pompens. Basta yung pizza na yan. Yung pangalan kasi medyo personalized. So, ang pangalan niya is Pompens Pizza Marinara. So, I really have to try that one. So, yan. Alright. And then yung shrimp scampi. Oh, look at that. I had the privilege of talking to the owners, si Miss Josephine at si Sir Rudolph, para naman malaman ko yung sekreto nila kung bakit ganito kasarap yung kanilang shrimp scampi. Scampi po, we only saute it with the olive oil, garlic, and then we add the shrimp, and then mix it with pasta na po, and then tomatoes po, and then top it off with the Parmesan cheese and then lemon. We have to squeeze the lemon po talaga para po mag-come out po yung flavor niya. Isa pang na-enjoy ko dito, yung kanilang spaghetti. Pare, it's really out of this world. The taste is very nostalgic. Kalasa niyo yung paborito kong spaghetti nung bata pa ako. Kaya na-enjoy ko talaga ito mabuti. Ito na. Na-anticipate ko na siya. Nice. Mahulog. Aside from being a restaurant, itong lugar na to ay art and antique gallery din. At nagkataon na si Madok ay may mga display dito ng artwork niya. Binigyan pa nga niya ako ng isa eh. Some of our customers came from Different towns po. Nearby towns na nearby, and then some are from Manila also. Opo. And mostly here from Lemery and Talco. They are very supportive po sa ating small business. Third day pa lang po namin yung giant malls po. We're already Came here and offered us to open or branch out in their... Kasi in the #1 mall, they went here and offered us if we want to open at their place. Guys, ito lang masasabi ko dito sa Josephine's Backyard na steakhouse sa Taal. Ewan ko bakit kami pumunta dito. Ayoko talagang mabusog eh. Pero hindi ka makahindi sa pagkain nila. Sarap. Sabi ko nakain. So, yung pizza, pastas, yung steak, and even the tomato soup, guys. Okay na okay. Alam mo yung resulta, inantok ako. Diyan muna kayo. Kapahinga lang ako.
Guys, nakakaantok talaga kapag busog na busog, no? Kaya naman we called this a day. Si Maddock at si JP bumalik na ng Bawan at kami naman, we stayed for the night para makumpleto ang misyon dahil bibisita pa tayo sa gawaan ng Balisong at pupuntahan pa natin yung Heritage Town para mamasyal at mamalengke. Kaya gumising kami ng maaga kinabukasan para makapag-almusal agad at makalakad na. So ayan na ang Tapang Taal. Oo, na Tapsilog. Tapang Taal to, ma'am, di ba? See? Tapsilog na Tapang Taal. Ang ganda, no? So, yan. Masarap siya, mabawang. Mamaya pupunta tayo sa palengke para bumili tayo ng Tapang Taal. Para makita nyo rin kung paano ito ginagawa. Tapos, gayahin natin. Gagawa din tayo ng Tapsilog na katulad nito. Game. One for the road. Nagpaiwan muna ako sa Taal Basilica para magmuni-muni habang yung rest ng team ko ay nagpunta na sa Barangay Balisong. Dahil dito nga binibenta yung sikat na fan knives o yung tinatawag natin na balisong. Gaya ng ilang mga simbahan na nabisita natin, itong Taal Basilica ay may mga hindi rin magandang nakaraan. Una itong itinayo ni Padre Diego Espina noong 1575. Ngunit bigla itong nagiba noong 1754 nung sumabog ang bulkan. Itinayo uli ito dito sa current location niya noong taong 1755. Pero sa kasawiang palad ay naguho uli ito ng lindol noong taong 1849. Muli itong itinayo noong taong 1856 at pinasinayaan na nga noong taong 1865. At ito na ngayon yung present Taal Basilica na nakikita natin. Kamusta na kaya yung pinapunta ko sa Barangay Balisong? Nakapili na kaya sila ng bibilhin? For givings and wishes po. Naman pong givings at kahilingan at pasasalamat nyo, andyan po lahat sir. Sa birthday, sa soul, andyan po lahat. Ang simbolo naman na rin sir ng punang kulay niya ay kapa ng aming patron na si St. Martin de Tours. Nice. Kasi training mo. Opo. Oo, kung ano yung ma-recommend nyo na parang kilala dito sa Taal? Gusto mo naman na maganda, aray. Sungay ng kalabaw. Mga dating gawa ng Pwede na. Ano mo itong 400 ito? Tigas na subulita. ano ba ito? Kaya itong gamit na ito? Mulye. Mulye. Kaya sa ulo. Oo. Kaya na. Kasi yan isa pagsusubulaang. Ano mo yung subo? Oo, Sa apoy. Pultas. Kasi meron subong malambot, may subong matigas. Ay alam ko mayari na rin matigas magsubo, kaya sinusubukan kong ganyan. Ganito ha, sige, tutulungan kita. Iyon. Ang dami ko natutunan ngayon tungkol sa balisong ah. Iba talagang kumuha ng info itong team ko. Ito, dalawa. Parehas na carbon steel ha. Isa rito bearing, isa ay molye. Yung bearing, ha? May kanal. Ang blade. Hindi mawawala yan kahit mayari yan. Kasi dito dumadaan ang bulitas. Ito kasi ang ginagamit niya sa bearing. Itong housing na to, saka housing sa labas. Tuloy ng dulas pakisubok. Kasi po ang bukay talaga. O yan guys, nakabili na sila ng kutsilyo na gagamitin namin na pangrelyeno ng dilis. O tara, mag-ikot na tayo dito sa Heritage Town of Taal. Pag dumaan kayo sa Taal, sa arko pa lang, alam mo na kagad na meron itong historical significance. Lalong-lalo na kapag umikot ka sa bayan ng Taal. Munisipyo pa lang, obvious na, di ba? Dito rin matatagpuan yung Archdiocesan Shrine of Our Lady of Kaysasay. Itong gusaling ito ay itinayo pa noong taong 1639.
Nakakatuwa ring tingnan yung mga estruktura, pati na rin yung mga kalsada. Kapansin-pansin din dito yung mga 18th to 19th century Spanish colonial era ancestral houses na napakagandang tingnan. Nandito rin ang Escuela Pia. Ito ay kinoconsider as one of the oldest educational institution sa buong Pilipinas. Meron din dito mga ancestral houses turned museum. Katulad na lang ng Leon Apacible Museum at Marcela Agoncillo Museum. Iba talaga yung vibes dito. Parang bumalik lang tayo sa unang panahon. At nandito na tayo sa ating last stop, ang Taal Market. Bibili tayo dito ng tulingan, tapang taal. Titikman natin ang empanadang taal at bibili rin tayo ng mga kakanin na pampasalubong. Bili na po kayo. Bili na po. Saging na. Yan. O yun, para hindi na matikit sa kamay na. Ayun, salamat ma'am. So wala nang asukal-asukal to ha? Wala na. So, ano mo? Suman. Thank you po. Ako po agad yung nutrition sa customer. Rapa. The best po yan sa mangka. Kahit di po ito nasa YouTube, ako po yung nakakita niyo. Oo. Bibili tayo, ilang bibili natin? Ano sir? Konti lang. Konti lang. Konti lang po, mga 20 lang po. Tapa. Mukhang aalmusalin mo yan sir. Ma. Ano halaya? Ubi halaya po. Lambot po. At wala po yan, galing from San Pablo City. May peke ba? Siyempre. Bago may ano ka, may kamatis, sibuyas. Guys, alam nyo ba yung patis? Yan yung magdadala dito sa tulingan. Yan yung magpaparami ng kanin nyo. Kasi nagsan lahat ng lasa. So kung pagkakain ka ng tulingan, kahit bahaw, pwede. Basta may patis. Di ba ma'am, no? Panalo yun. Kahit may tamales din sila. Ano naman sa tamales? Ano yan? Sir, isang peraso lang sir. Tamali. Walang pre-taste to eh. Iko ba? Walang ekobog ng iba. Ikaw na meron. Salamat. Ang lakas talaga ma'am. Salamat. Kunin na natin yung ano ma'am. Thank you po. At dumiretso na nga kami sa tindahan ng empanadang taal. Sobra kasing nasarapan ako dito nung natikman ko kahapon. Kaya gusto kong bumili para pampasalubong. Pinuntahan ko pa nga yung lugar kung saan ito niluluto eh. Para naman makichismis lang. Pag sinabi nating empanadang taal, iba-ibang klase yan. Merong pork, may beef, chicken, gulay, at meron ring ham and cheese. Kasi empanadang gulay, mainit-init pa. Kainin ko na ha. Talaga po nakakapasok yung pansit niya dyan. Nakakapasok, so dahan-dahan lang yung kagat. Yun, pag mainit pa, dahan-dahan lang daw kasi nakakapasok yung sotanghon. Kasi ito yung may, may upo, sotanghon, tapos may repolyo. Mainit? Oo nga. Ay, hindi na. Ay, masarap ha. Okay lang mapasok, basta masarap na. Ano? Iyan yun, no? Diba? Ayos, diba? Yeah. Na yung kasi yung sampung din. Limang pork. Dami namin binili para marami mga tikim. Kasi gusto kong malaman ng lahat na masarap yung empanada dito sa Taal. Kaya ito... Salamat! Okay, bawal? Diba? Panalo yan. Oo. Approve sir. Approve. Approve. Empanadang gulay ng Taal, guys. O tara, doon na tayo sa Tapang Taal. Ma'am, salamat. At ito na nga yung pinakahuling stall na pinuntahan natin. Dahil nag-take out ako ng Tapang Taal, pati na rin ng Longganisang Taal. Dito ko nalaman na yung Longganisang Taal pala gawa rin sa Tapang Taal. Siyempre, giniling lang yung karne at mas marami yung marinade na nilagay para mas malasa. Yung
So guys, itong Tapang Taal, sa sobrang nasarapan ako. Dahil kanina yun yung aming almusal doon sa hotel, Tapsilog. Kailangan ko talaga ma-recreate ito. Kaya nag-order ako kay Miss Lori ngayon ha. Nandito kami ha. Marl Lori. Yan na yun. Sa pwesto dito sa Taal Public Market. Guys, so, ang laki ng discount na binigay nila sa amin. Tapos ito try din natin. Ang Gunisa. Ang Gunisang Taal naman. So ang sabi nila dito sa Gunisang Taal, typically, Tapang Taal din siya, pero doble recado. Doble ang recado. Kaya mas masarap talaga yan. Ang panimpla namin, ganito. Ganito yung panimpla. Pagdating sa longganisa, dadagdagan pa namin. Marami pa. May pang-garlic. May panimpla pa. So, diba? Sarap na almusal mo. At yan na nga yung kukompleto ng ating Taal food trip. Alam nyo guys, wala akong outro na maisip eh. Gamitin na lang natin yung prepare ko kahapon. Okay lang naman yun. O eto na. Mahal ko na talaga tong Batangas. Akalain nyo no, ang ganda ng lugar na to, ang sasarapan ng pagkain. Ginabi na nga kami dito sa aming trip, pero sulit na sulit naman. Sana lang ha, may mga bago kayo na discover dito sa aming trip ha. Kasi nga, ang daming magandang mapupuntahan dito. Bisitahin nyo rin yung mga restaurants sa pinuntahan namin. Sulit na sulit. At siguradong mag-i-enjoy kayo. Guys, watch more of our food trip and food tours. At maraming salamat sa pag-nood ng video na to, guys. Papahinga na ako. Maliligo na rin. Kailangan ko lang maligo talaga, promise. See ya!